Nang ipahayag ng Pilipinas ang pagtatapos ng panahon ng petrolyo, biglang gumuho ang buong kaayusan ng enerhiya sa mundo. Ang mga malalaking bansa tulad ng Amerika, Russia at China ay nagtipon-tipon sabay-sabay na humihingi ng tulong at sumigaw. Hindi kami makakausad kahit isang hakbang nang wala ang teknolohiya ng Pilipinas. 30 taon na ang nakalipas, isang mahirap na bansa na nagpagala-gala sa mundo upang matuto ng teknolohiya at palaging tinatanggihan sa pintuan ang nagbago ngayon bilang isang higanteng teknolohikal na nagdidikta ng kaayusan ng enerhiya sa mundo. Ang pagkulong sa isang bolang apoy na may temperaturang 100 milyong degrees, 7 beses na mas mainit kaysa sa araw, ay tinawag na domain ng Diyos. Mas mahirap pa kaysa sa pagbuhos ng kumukulong bakal sa isang lalagyang yari sa yelo. Ngunit nagtagumpay ang Pilipinas sa pagpapalutang at pagkulong sa apoy na ito sa himpapawid. Binuksan ang pinto sa susunod na henerasyon ng enerhiya na makakagawa ng kuryente ng walang petrolyo. Isang panahon kung saan ang isang tasa ng tubig dagat ay makakagawa ng kuryente na katumbas ng 1 galon at ang 1 gramo lamang ng fuel ay may kapangyarihan ng 8 tonelada ng petrolyo. Paano nagsimula ang pinakamalaking pagbabagong loob ng bansa? Nasaan man kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Magandang araw. Ako si Juan Claudio, isang European Chief Advisor sa Energy Policy. Noong kalagitnaan ng 1990s, nasaksihan ko ang isang sandali ng paggawa ng kasaysayan o, sa mas tumpak na salita, ang sandali kung kailan may tinanggal sa kasaysayan sa isang conference room sa Timog, France. Sa mesa ng pulong noong araw na iyon ay nakaupo ang mga kinatawan mula sa Amerika, Russia, European Union at ang Pilipinas sa orihinal. Ang Pilipinas ay kasama, ngunit dahil ang posisyon ng Pilipinas ay babaliktarin dito, tahasan kong ginagamit ang pangalan ng bansang Pilipinas. Kasama rin ang mga kinatawan mula sa China at India. Ako ay nakaupo sa likuran nila, inaayos ang mga dokumento at nakikinig sa bawat pag-uusap. Nakakalat sa ibabaw ng mesa ang blueprint para sa isang proyekto na tinatawag na AARA-ABUA, ang ambitious na plano ng sangkatauhan na lumikha ng araw sa lupa sa pamamagitan ng International Nuclear Fusion Experimental Reactor. Malinaw ko pa ring naaalala ang sandaling iyon. Ang hangin sa conference room ay mabigat at ang mga mata ng mga kalahok ay naglalaman ng pagmamataas at pag-iingat ng sabay-sabay. Ito ay hindi lamang isang proyekto sa agham. Ito ang simula ng isang digmaan na magpapasya sa dominasyon ng enerhiya sa ika-21 siglo. At ang karapatang sumali sa digmaang iyon ay ibinigay lamang sa mga superpower. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang nuclear fusion, madalas nilang naiisip ang nuclear fission power. Ngunit magkaiba ang dalawa. Gumagana ang fission sa pamamagitan ng paghahati ng mabibigat na atomo upang makakuha ng enerhiya. Gumagana ang fusion sa pamamagitan ng pagsasanib ng magaang atomo upang lumikha ng enerhiya. Ang prinsipyong ito ang nagpapasilaw sa araw sa loob ng 5 bilyong taon. Kung makukumpleto ng sangkatauhan ang teknolohiyang ito, magbubukas ang isang mundo kung saan hindi na kailangan ang petrolyo, karbon o gas. Makakakuha tayo ng walang limitasyong enerhiya, ng walang polusyon at ligtas. Ang problema ay masyadong mahirap ang teknolohiyang ito. Ang temperatura sa gitna ng araw ay humigit kumulang 15 milyong degrees. Upang maganap ang fusion, kailangan ng temperatura na hindi bababa sa 100 milyong degrees. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng 100 milyong degrees? Walang anumang material na umiiral sa mundo ang makakayanan ang temperaturang ito. Matutunaw ang bakal, mag-evaporate ang tungsten, at maging ang brilyante ay magiging gas sa isang iglap. Kung saan ilalagay ang bolang apoy na ito, iyon ang unang malaking hamon ng nuclear fusion. Sa pulong noong araw na iyon, sinabi ni Roberto Hizon, ang kinatawan ng Amerika, na ang tokamak na pamamaraan na kanilang binuo ang pinakamahusay na solusyon. Ito ay isang aparato na gumagamit ng malakas na magnetic field upang palutangin at ikulong ang napakainit na plasma sa himpapawid. Ito ay unang ipinakita ng Russia at binuo ng Amerika. Si Hizon, na may kumpiyansang ekspresyon, ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ang aaraw ay ang tugatog ng teknolohiyang tokamak at ang 3 bansa ay mag-aambag ng kani-kanilang teknolohiya at kapital upang likhain ang unang komersyal na fusion reactor ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang excitement. Ito ay higit pa sa agham.
Ito ang sandali kung saan ang lumang katotohanan na ang nagkokontrol sa enerhiya ang nagkokontrol sa mundo ay nagkakaroon ng bagong anyo. At ang listahan ng mga kalahok sa larong ito ay nakasulat na Amerika, Russia, European Union at ang Pilipinas dito ay inilista ang orihinal na tatlong bansa. Bagamat pinag-uusapan ang pagsali ng China at India noon, malinaw ang core belief. Ang hinaharap ng nuclear fusion ay didiktahan lamang ng mga bansang ito. Tinanggap ko ito bilang isang bagay na natural. Ang pulong ay lumipat sa pagtalakay sa mga detalye ng schedule. Saan itatayo ang site ng konstruksyon? Paano kukunin ang kontribusyon ng bawat bansa? Sino ang responsable sa paggawa ng mga pangunahing bahagi? Habang inaayos ko ang mga dokumento, kinumpirma ko ang mga numero. Ang kabuuang budget ay 20 bilyong euros, ang panahon ng konstruksyon ay 2 taon, at ang panahon ng operasyon ay 20 taon. Ito ay isang napakalaking proyekto, ngunit hindi nag-atubili ang tatlong bansa. Dahil hindi ito isang investment, kundi ang pagkuha ng kontrol sa hinaharap. Sinabi ni Hizon, kung magtatagumpay ang aaraw, masisiguro natin ang teknolohiya ng fusion power plant. Ang bansang nagtataglay ng teknolohiyang ito ay magiging energy exporter, at ang mga hindi ay mananatiling energy importer magpakailanman. Ang kanyang mga salita ay malamig ngunit tumpak. Ang energy independence ay nangangahulugan ng national independence. Kahit na walang isang patak ng petrolyo, maaari kang gumawa ng walang limitasyong kuryente sa pamamagitan ng fusion. Ibig sabihin nito ay industrial self-sufficiency, economic independence, at ang pundasyon ng military power. Ang kapaligiran sa conference room ay seryoso. Isa lang ang napagkasunduan ng mga kalahok. Iiwasang ibahagi ang teknolohiyang ito sa mga bansang hindi kasama. Ang seguridad ng teknolohiya ay tinalakay, at ang lahat ng tatlong bansa ay sumang-ayon na hindi ililipat ang pangunahing impormasyon ng disenyo sa mga ikatlong bansa. Tiningnan ko ang kasunduan at tumango. Naunawaan ko na ito ay isang natural na hakbang. Sa sandaling iyon, si François de la Cruz, ang kinatawan ng France na pumalit sa papel ni Sato, ang orihinal na kinatawan ng Hapon, ay nag-ingat sa pagsasalita. Sinabi niya na nagkaroon ng hindi formal na pakikipag-ugnayan mula sa panig ng Pilipinas na nagtatanong tungkol sa posibilidad ng pagsali sa aaraw. Sandali akong hindi makapaniwala. Ang Pilipinas? Noong kalagitnaan ng 1990s, malaki ang paglago ng Pilipinas sa ekonomiya, ngunit sa larangan ng advanced scientific technology, sila ay isa pa ring tagasunod. Nagsisimula silang maging mahusay sa electronics assembly at shipbuilding, ngunit ang napakahirap na teknolohiya tulad ng nuclear fusion ay ibang usapan. Agad na nag-react si Hizon. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano ang maiaambag ng Pilipinas sa fusion? Para itong isang bansa na hindi makagawa ng disenteng bisikleta ngunit nagtatangkang gumawa ng spacecraft. Ang kanyang tono ay may halong tahasang pang-aalipusta. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng inis, ngunit naunawaan ko ang kanyang lohika. Ang nuclear fusion ay isang larangan na nangangailangan ng dekada ng pananaliksik. Si De La Cruz, ang kinatawan ng European Union, na pumalit sa bahagi ng pahayag ni Sato sa orihinal, ay sumang-ayon din. Ang Pilipinas ay isang bansa na lumaki sa pamamagitan ng pag-aaral ng teknolohiya sa kasaysayan. Ang electronics at shipbuilding ay mga teknolohiyang ginaya mula sa mga advanced na bansa. Ang fusion ay pareho lang. Naiintindihan ko ang intensyon nilang matuto, ngunit hindi sila kasosyo sa pag-develop. Hindi ako sumang-ayon sa kanyang historical view, ngunit naunawaan ko ang bahagi ng technical assessment. Naglabas ba ang Pilipinas ng anumang natatanging resulta sa fusion research? Wala. Kalmadong sinabi ni Dmitry Kropotkin. Ang kinatawan ng Russia, alam ba ninyo kung gaano karami ang fusion research personnel ng Pilipinas? Kakaunti lang, hindi man lang umabot sa ilang dosena. Ito ay taliwas sa Amerika at Europa na may higit sa 500 personnel bawat isa. Idinagdag pa niya na ang Pilipinas ay walang disenteng eksperimental na aparato. Bumili lang sila ng isang lumang tokamak mula sa Russia. Ano ang magagawa nila roon? Tanong niya. Nagpakita rin ng maingat na paninindigan ang kinatawan ng European Union. Ang AARAO ay isang proyekto ng kooperasyon ng mga bansa na may napatunayang teknolohiya. Kailangan ng mahigpit na pamantayan para sa pagpili ng tatlong bansa.
Ang bawat bansa ay responsable sa pagdidisenyo at paggawa ng mga tiyak na bahagi at kung ang bahaging iyon ay hindi gumana ng maayos, ang buong proyekto ay malalagay sa panganib. May kakayahan ba ang Pilipinas na panagutan ang responsibilidad na iyon? Habang nakikinig sa diskusyon, inisip ko ang posisyon ng Pilipinas. Malamang na desperado sila. Alam nilang ang fusion ang magiging core ng enerhiya sa hinaharap at natatakot silang maiwanan magpakailanman kung sila ay tatanggalin sa laro. Ngunit ang pagiging desperado ay hindi sapat. Kailangan nila ng patunay upang makaupo sa mesang ito. Patunay ng teknikal na kakayahan, patunay ng kakayahan sa pananaliksik, at higit sa lahat, patunay ng tiwala. Nagbigay ng konklusyon si Hizon. Hindi namin matatanggap ang Pilipinas bilang isang principal member. Ngunit kung gusto nila ng financial contribution, maaari naming ikonsidera ang observer status. Ang observer ay nangangahulugang manonood. Maaari silang dumalo sa pulong, ngunit limitado ang kanilang voice, kontrolado ang access sa teknolohiya, at tatanggalin sila sa mga pangunahing pagpapasiya. Sa madaling salita, mag-aambag lang sila ng pera at manonood sa likod. Sa sandaling iyon, naisip ko, makatuwirang desisyon. Ang enerhiya ay isang bahagi ng mga mapagkukunan, kasaysayan, at bahagi ng mga superpower. Hindi pa karapat-dapat ang Pilipinas. Maaaring pakinggan na emosyonal, ngunit ako ay isang tao na tumitingin sa mundo batay sa datos at lohika. Ang badyet sa fusion research ng Pilipinas ay wala pang 1,100 ng badyet ng Amerika, kakaunti ang kanilang mga publication, at luma na ang kanilang mga eksperimental na kagamitan. Ito ang katotohanan. Sa tren pabalik matapos ang pulong, tiningnan ko ang labas ng bintana. Mula noong Industrial Revolution, idinikta ng Europe ang mundo sa pamamagitan ng teknolohiya at ang dominasyong iyon ay pinatibay kasabay ng teknolohiya ng enerhiya. Sa proseso ng pagkuha ng karbon, paggawa ng steam engine, pag-imbento ng kuryente, at pag-develop ng nuclear power, ang Europe ay laging nangunguna. Ngayon, ang fusion ang susunod na hakbang. Ang bansa na unang makakumpleto ng fusion ang magdidikta sa ika-21 siglo, at ang isang bansang tulad ng Pilipinas ay hindi kasali sa kompetisyong iyon. Wala man lang silang karapatang tumayo sa starting line. Ang Amerika ay nagsimula sa fusion research noong 1950s. Mayroon silang halos 70 taon ng trial and error. Ang Europe ay nagsimula noong 1960s. Ang Russia ang orihinal na bansa ng tokamak at ang Europe ay pinagsama-sama ang pananaliksik ng mga bansa upang lumikha ng isang higanteng kaalaman. Ang mga bansang ito ang bumubuo sa AARO. Ngunit ang Pilipinas ay nagsimula lamang sa fusion research noong huling bahagi ng 1980s at ito ay nasa yugto pa lamang ng basic theory. Ang Pilipinas, hindi ko na naisip ang pangalan na iyon. Hindi bababa sa oras na iyon. Noong tag-init ng 1996, dumalo ako sa isang International Energy Conference sa Geneva, isang pagtitipon ng energy policy officials mula sa buong mundo. Sa oras ng tanghalian, si Hizon ay umupo sa tabi ko at sinabi, "Talagang baliw ang Pilipinas. May chismis na gumagawa sila ng sarili nilang fusion device." Habang tinututok ko ang tinidor sa salad, tumawa ako ng mapang-uyam. Imposible ba iyon? Seryosong umiling si Hizon. Inihahanda ng Pilipinas ang isang proyekto na tinatawag na Mangyan. Plano nilang mag-develop ng sarili nilang superconducting tokamak. Hindi ko mapigilan ang tawa ko. Superconducting tokamak? Isang aparato na tanging ang pinakamahusay na mga bansa sa mundo ang makakagawa? Tumango si Hizon na may ekspresyon ng pagkabigla. Parang wala silang alam. Wala silang ideya kung gaano kahirap ang fusion. Sa sesyon noong hapon, nakipagkita ako kay De La Cruz, ang kinatawan ng France. Binanggit din niya ang Pilipinas. Ayon sa impormasyon ng European Intelligence, naglaan na ang Pilipinas ng budget at pumipili ng site. Tumigil ako sandali nang marinig ko iyon. Seryoso ba sila? Nagkibit balikat siya. Mukhang seryoso ngunit wala namang saysay. Parang hindi nauunawaan ng Pilipinas ang kahulugan ng 100 milyong degrees. 100 milyong degrees. Sa sandaling binanggit niya ang numerong iyon, nagtanong ako sa sarili ko. Naiintindihan ba talaga ng mga siyentipiko ng Pilipinas ang kahulugan ng temperaturang ito? Ang 100 milyong degrees ay isang hindi maisip na temperatura, walang ganoong temperatura saan man sa mundo.
Mas mainit ito ng 7 beses kaysa sa gitna ng araw na humigit kumulang 15 milyong degrees. Sa temperaturang ito, guguho ang atomic structure ng lahat ng material. Nang matapos ang conference, bumalik ako sa Brussels at naghanap ng impormasyon sa opisina. Nagbasa ako ng isang American Experimental Report, isang insidente noong 1980s kung saan nabigo ang magnetic field control ng Princeton University Research Team habang nag-e-eksperimento ng plasma. Kahit na 50 milyong degrees lamang ang plasma, sa sandaling dumampi ito sa dingding ng vacuum vessel, ang 3 cm na kapal ng stainless steel ay natunaw sa loob ng 0.05 segundo. Kung ito ang nangyari sa 50 milyong degrees, paano pa kaya sa 100 milyong degrees? Nag-type ako sa calculator. Ang energy density ng 100 milyong degrees na plasma ay hindi maisip. Sa harap ng 100 milyong degrees, lahat ng material ay walang silbi. Kaya ipinanganak ang ideya ng tokamak. Kung hindi mo mailagay sa isang lalagyan, ikulong ito ng walang lalagyan. Palutangin ang plasma sa himpapawid gamit ang malakas na magnetic field. Parang pagpapalutang ng bakal na bola gamit ang magnet. Ngunit ito ay teorya lamang, nangangailangan ng napakalaking presisyon upang maisakatuparan ito. Kung mag-iiba ng kaunti ang magnetic field, agad natatama ang plasma sa dingding at sisirain ang lahat. Sinuri ko ang kasaysayan ng tokamak development ng Russia. Nagsimula ang Soviet Union sa pananaliksik na ito noong 1950s. Pagkatapos ng higit sa 40 taon ng trial and error, naabot nila ang isang matatag na disenyo, daang-daang pagkabigo, 12-dosenang aksidente sa pagsabog at trilyong rubles ng investment. Ang karanasang ito ang bumuo sa tokamak technology ngayon. Sa ilang taon gustong gawin ng Pilipinas ang prosesong ito. Tiningnan ko rin ang tokamak data ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay sumali sa fusion research noong 1970s. Ngunit inabot din sila ng 20 taon upang makagawa ng matatag na 100 milyong degrees na plasma. Nag-invest ng bilyon-bilyong yen, daan-daang siyentipiko ang nakatuon. Hindi ko maunawaan kung ano ang balak gawin ng Pilipinas sa mas mababa sa 1,010 ng personnel at budget na yon. Pagkaraan ng ilang araw, nakinig ako sa ulat tungkol sa Pilipinas sa isang AAR working meeting. Sinabi ng intelligence officer na nakakuha na ang Pilipinas ng site para sa kanilang National Fusion Research Institute sa Los Baños at nagsumite ng budget na 150 bilyong piso sa Kongreso. Umiling ako, 150 bilyong piso. Ang paggawa ng isang aaraw ay nagkakahalaga ng higit sa 20 trilyong yen at ano ang balak nilang gawin sa mas mababa sa 1,100 ng halagang iyon, tumawa si Hizon. Naniniwala ang Pilipinas na makakagawa sila ng 100 milyong degrees ng mag-isa. Sinasalungat nila ang pisikal na batas. Sumang-ayon ako sa kanya. Ang 100 milyong degrees ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangangailangan ito ng kapital, perpektong disenyo at libu-libong eksperimento. Wala ang Pilipinas sa alinman sa mga iyon. Mas matindi pa ang sinabi ni De La Cruz, ang kinatawan ng France. Laging ganito ang Pilipinas. Naniniwala silang walang imposible sa kanila. Ganyan din ang nangyari sa semiconductors at shipbuilding. Ngunit iba ang fusion, giit niya. Hindi ito isang bagay na magagawa mo sa pamamagitan ng paggastos ng maraming pera at pagtatayo ng malalaking pabrika. Ito ay isang labanan laban sa pisikal na batas. Sa loob-loob ko, gusto kong tanungin ang mga siyentipiko ng Pilipinas. Nagawa na ba talaga ninyo ang 100 milyong degrees? Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng temperaturang iyon? Naiintindihan ba ninyo na ito ay tulad ng pagbuhos ng kumukulong tubig sa isang kaldero ng yelo? Hindi. Ito ay libu-libong beses na mas imposible pa kaysa roon. Ngunit hindi tumigil ang Pilipinas. Pagkaraan ng ilang buwan, narinig ko ang balita na nagsimula na ang Pilipinas sa pagdevelop ng superconducting magnet. Ipinikit ko ang aking mga mata nang mabasa ko ang artikulo. Ito ay isang teknolohiya na inabot ng MIT ng 30 taon upang makumpleto. Daang-daang pagkabigo, 12-dosenang PhD level personnel at bilyon-bilyong investment. Ang naipong kaalaman ang bumuo sa superconducting magnet ngayon. Sa ilang taon gustong gawin ng Pilipinas ito? Tumawa ako nang mapang-uyam. Sa sandaling iyon, kumbinsido ako. Magtatagumpay ang proyekto ng mangyan ng Pilipinas.
Ang 100 milyong degrees ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng kalooban o pag-iibayo. Nangangailangan ito ng dekada ng karanasan, trilyong investment, at higit sa lahat, malalim na pag-unawa sa pisikal na batas. Wala ang Pilipinas sa alinman sa mga iyon. Pagkaraan ng ilang araw, kinausap ko si De La Cruz sa telepono. Sinabi niya na sinuri ng mga siyentipiko ng Europe ang disenyo ng Pilipinas at nakakita ng higit sa 20 structural defect. Kung itutuloy nila iyan, sasabog ito sa unang operasyon. Hindi man lang sila makakapag-operate, lalo na ang 100 milyong degrees. Tumango ako. Tama. Ganap kong inalis ang Pilipinas sa aking isipan. Hindi na sila variable. Nagpatuloy ang ARA ayon sa plano at nag-focus ako sa pag-aayos ng kontribusyon ng mga bansa sa Europe. Minsan may naririnig akong balita tungkol sa Pilipinas, ngunit binaliwala ko ito. Sa huli ay mabibigo ang proyekto. Kumbinsido ako na guguho ang Pilipinas sa harap ng pader na 100 milyong degrees. Ngunit ang aking paniniwala ay ganap na mali. Pagkaraan ng ilang araw, may narinig akong kakaibang tsismis. Gumagawa ang Pilipinas ng sarili nilang fusion device. Sa simula, inakala kong biro lang ito. Imposible ba talaga? Ngunit lalong lumakas ang tsismis. Narinig ko pa na pumipili sila ng site sa Los Baños at nagsumite ng budget sa Kongreso. Tinawagan ko si Hizon. Talaga bang nababaliw ang Pilipinas? Ano ang balak nilang gawin ng mag-isa? Tanong ko. Ngunit ang sagot ni Hizon ay hindi inaasahan. Sa tingin ko, gumagawa ang Pilipinas ng negotiation card. Nagkukunwari silang nagde-develop ng mag-isa upang puwersahin kami at makakuha ng mas magandang kondisyon. Tumango ako. Maaaring tama. Naisip ko na ito ay isang taktika upang maibalik sila sa negotiation table, hindi talaga nila ito gagawin. Inasahan kong magpapahayag ang Pilipinas ng pagbabalik pagkaraan ng ilang araw. Tatanggapin nila ang observer status sa mas magandang kondisyon. Ngunit pagkaraan ng isang linggo at pagkaraan ng isang buwan, walang tawag mula sa Pilipinas. Sa halip, lalo silang sumulong. Disyembre 1995. Opisyal na nagpahayag ang Philippine Department of Science and Technology. Nagsisimula ang konstruksiyon ng superconducting nuclear device, ang Mangyan. Ang panahon ng konstruksiyon ay 12 taon. Ang layunin ay 100 milyong degrees. Nabigla ako nang mabasa ko ang pahayag na iyon. Talaga ba? Hindi ito negotiation card? Talaga? Nagpadala ako ng fax kay De La Cruz. Ano ito? Baliw ba ang Pilipinas? Tanong ko. Simple ang kanyang sagot. Hindi ko alam, ngunit mukhang seryoso sila. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa isang European diplomat na nakatalaga sa Pilipinas. Nagtanong ako sa kanya, talaga bang balak ng Pilipinas na gawin ito ng mag-isa o babalik din sila sa huli? Tumahimik ang diplomat sandali at sinabi, nakipagkita ako sa ilang siyentipiko ng Pilipinas at ang kanilang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Nang tanungin ko kung anong klase ng mga mata iyon, ipinaliwanag ng diplomat, hindi iyon mga mata ng taong sumuko. Sa halip, mga mata iyon ng taong nagdesisyon. Hindi sila kontento sa observer status. Malinaw ang kanilang layunin, maging principal member. At dahil kailangan nila ng teknolohiya para maging principal member, ginagawa nila ang teknolohiya, ibinaba ko ang telepono at umupo ng tulala sandali. Teka lang, ibig sabihin, hindi sumuko ang Pilipinas? Sa halip, ginagawa nila ang kabaligtaran? Ang diskarte nila ay gawin ang Mangyan, patunayan ang kanilang kakayahan, at pagkatapos ay pumasok bilang principal member? Kinuha ko ang pahayag ng Pilipinas mula sa drawer at binasa itong muli, 12 taon bago makumpleto. Iyon ay 2007. Plano ba ng Pilipinas na gumawa ng 100 milyong degrees sa Mangyan sa 2007 at pagkatapos ay tahasang hingin ang principal member status? Tumawa ako ng mapang-uyam. Kakaibang plano, ngunit kasabay nito, natakot ako. Kung sakali at magtagumpay talaga ang Pilipinas, ibig sabihin ba nito, hindi kami ang tumanggi sa Pilipinas, kundi ang Pilipinas ang gumawa ng resulta na mas mabilis kaysa sa amin? Sa oras na iyon, ang Pilipinas ang pipili sa amin. Umiling ako, hindi. Imposible. Hindi mangyayari iyon. Noong tagsibol ng 1996, narinig ko ang balita na nagdaos ang Pilipinas ng groundbreaking ceremony sa Los Baños. Tiningnan ko ang larawan sa pahayagan. Daang-daang tao ang nagtipon sa isang tuyong lugar, humahawak ng mga pala.
Ang mga ekspresyon ng mga tao sa larawan ay kahanga-hanga. Hindi sila nakangiti. Nakakuyom sila. Parang mga sundalo na papunta sa digmaan. Tinitigan ko ang larawan sandali. Ano ang nakikita nila? Inaasahan ba nila ang tagumpay pagkaraan ng 12 taon? O nagdesisyon sila kahit alam nilang maaari silang mabigo? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi nila ginagawa ito bilang negotiation card. Seryoso sila. Noong tag-init ng taong iyon, nagkaroon ako ng hindi formal na pagtitipon kasama ang aking mga kasamahan. Lumabas ang usapan tungkol sa Pilipinas. Sinabi ng isang siyentipiko ng Germany, "Ano ang gagawin natin kung magtagumpay talaga ang Pilipinas? Hindi ba tayo mapapahiya?" Agad na tumanggi si Hizon. "Huwag kang mag-alala. Imposible iyan," giit niya. Ngunit nagpumilit ang siyentipiko. Hindi ba dapat nating isaalang-alang ang posibilidad? Kung sakali at makumpleto ng Pilipinas ang aparato, ang bansang binaliwala natin ay makakasama natin sa battleground. Sa oras na iyon, hindi natin sila mahihingi na sumali. Ang Pilipinas ang magpapataw ng kondisyon. Tumawa ako nang marinig ko iyon. Masyadong maaga ang pag-aalala. Hindi kailanman magtatagumpay ang Pilipinas. Dahil simple lang, wala silang karanasan. Hindi sila gumawa ng tokamak. Hindi sila gumawa ng 100 milyong degrees. Maaari bang manalo ang isang taong nag-aral lang sa libro? Imposible. Ngunit habang lumilipas ang oras, may mga kakaibang balita akong naririnig. Balita na gumawa ang Pilipinas ng prototype ng superconducting magnet. Artikulo na binisita nila ang ultra-low temperature laboratory. Report na nagdisenyo sila ng plasma heating device. Sa tuwing naririnig ko iyon, tumatawa ako. Gagawin nila iyan. Ang tanong ay, gagana ba yan? Noong taglagas ng 2009, nakipagkita ako sa isang Filipino researcher sa isang academic conference. Isang batang doktor na mukhang 30s. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa proyektong Mangyan. Nag-usisa ako at inalok ko siya ng kape. At nagtanong ako ng tapat, "Naniniwala ka ba talaga na makukumpleto ninyo ito sa loob ng 12 taon?" Habang inilalagay niya ang tasa, sinabi niya, "Hindi ko alam. Ngunit kailangan naming gawin." Nagtanong ako ulit, "Bakit ganoon? Kung pumasok kayo bilang observer, sana ay natuto kayo. Bakit kayo nagpapahirap ng mag-isa?" Ang sagot niya ang nagbigay ng kakaibang alon sa puso ko. "Hindi kami maaaring manood lang. Kailangan naming gawin ito mismo. Sa ganitong paraan, maaari kaming maging principal member." Tumanggi ako. Mas mahalaga ba ang principal member? Hindi ba mas mahalaga ang matuto ng teknolohiya? Umiling siya. "Hindi. Kung matuto lang kami, mananatili kaming tagasunod magpakailanman. Kailangan kaming maging bansa na gumagawa kasama." Walang salita akong natigilan nang marinig ko iyon. Hindi pala sumuko ang Pilipinas. Sa halip, gumagawa sila ng mas malaking plano. Hindi kontento sa observer status. Kailangan nila ng teknolohiya para maging principal member. Kung gayon, gawin ang teknolohiya. Iyon ang diskarte ng Pilipinas. Ngunit habang lumilipas ang 2005 at 2006, kakaiba ang pagbabago ng kapaligiran. Narinig ko ang balita na malapit nang matapos ang konstruksiyon ng Pilipinas. Nakumpleto ang pag-install ng vacuum vessel, nakabit ang superconducting magnet, matagumpay ang test run ng cooling system. Habang naririnig ko ang balita, nagsimula akong mag-alala. Hindi ba talaga nila ito makukumpleto? Hindi. Kahit na makumpleto nila, hindi ito gagana. Ibang usapan ang 100 milyong degrees. Hindi ginagawa ang 100 milyong degrees dahil may aparato. Kailangan ng libu-libong eksperimento at pagsasaayos. Wala ang Pilipinas sa karanasang iyon. Hindi sila magtatagumpay sa unang pagtatangka. Noong simula ng 2007, narinig ko ang balita na magsasagawa ng completion ceremony ang Mangyan. Tiningnan ko ang kalendaryo. Nagsimula noong 1995, na kumpleto noong 2007, eksaktong 12 taon. Tinupad nila ang kanilang pangako. Napangiti ako nang mapang-uyam. Tinupad nila ang pangako. Ngunit ang totoong pagsubok ay ngayon pa lang. Gagana ba ito? Tinawagan ko si Hizon. Nakumpleto na ng Pilipinas. Gagawin na nila ang operation test. Kalmadong sumagot si Hizon. Panoorin natin. Mabibigo rin sila. Sumang-ayon din ako. Kahit na nagawa nila ito sa loob ng 12 taon, iba ang operasyon, ngunit may kakaibang pag-aalala sa sulok ng puso ko. Kung sakali at magtagumpay talaga ang Pilipinas, ibig sabihin ba nito
Ang bansang binalewala namin ay makakasama na namin. Hindi, baka mas mauna pa sila sa amin. Dahil ginawa nila ito ng mag-isa. Umiling ako. Hindi mangyayari iyon. Ang 100 milyong degrees ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pag-asa. Ang pisikal na batas ay absolute. Naniniwala akong mabibigo ang Pilipinas sa harap ng pader na iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, ang aking paniniwala ay lubos na nadurog. Isang umaga noong Marso 2008, nakita ko ang isang manipis na sobre sa aking desk sa opisina. Nagmula ito sa International Atomic Energy Agency. Binuksan ko ito ng walang pag-iisip. Isang report tungkol sa mangyan ng Pilipinas. Uminom ako ng kape at binuklat ang unang pahina. At natigilan ako. Mangyan, First Plasma Success. Pebrero 15, 2008. Agad kong tinawagan si Hizon. Nagtanong ako kung narinig niya ang balita tungkol sa Pilipinas. Sinabi niya na narinig niya. Iba ang tono ng kanyang boses kaysa sa dati. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Nagtanong ako, posible ba talaga ito? Gumawa sila mula sa wala sa loob ng 12 taon at nagtagumpay? Tumahimik si Hizon sandali at sinabi, hindi rin ako makapaniwala. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang mas detalyadong technical report. Binasa ko ito ng magdamag. Habang nagbabasa ako, lalo akong namangha. Iba ang paraan na ginawa ng Pilipinas kaysa sa inaasahan namin. Hindi nila ginaya ang aming teknolohiya, nakahanap sila ng sarili nilang paraan. Ang pinakanakakagulat ay ang superconducting magnet. Nagdevelop ang Pilipinas ng sarili nilang magnet na gumagana sa 269 degrees. Ito ay talagang kahanga-hanga. Ang teknolohiya na tanging ang pinakamahusay na mga bansa sa mundo ang nagtataglay ay nakumpleto nila sa loob ng 12 taon. Habang tinitingnan ko ang blueprint, umiling ako. Paano ito naging posible? Sa gitna ng report, may isang kawili-wiling bahagi. Isang interview kay Dr. Miguel Reyes, ang team leader ng Philippine Research. Nagtanong ang reporter, saan ninyo ikukulong ang 100 milyong degrees na plasma? Ang sagot ni Dr. Reyes ay kahanga-hanga. Hindi kami gumawa ng lalagyan. Tiniyak lang namin na hindi ito dumampi sa lalagyan. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng paulit-ulit. Hindi dumampi sa lalagyan. Oo, iyon ang prinsipyo ng tokamak. Ngunit iba ang pagsasabi nito at ang paggawa nito. Ang pagpapalutang ng 100 milyong degrees na bolang apoy sa himpapawid ng hindi dumadampi sa dingding ay posible sa teorya, ngunit halos imposible sa praktika. Tinawagan ko si De La Cruz. Nagtanong ako kung sinuri ng panig ng Europe ang teknolohiya ng Pilipinas. Buntong hininga siya at sumagot, sinuri namin. Nagulat kami. Ang magnetic field na ginawa ng Pilipinas ay mas malakas at mas matatag kaysa sa inaasahan. Naabot ng Pilipinas sa loob ng 12 taon ang antas na inabot ng Europe sa loob ng 20 taon. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng tulala. Ano ang nangyayari? Walang karanasan, walang kaalaman, at wala man lang disenteng senior ang Pilipinas. Paano nila nagawa ang resultang ito? Hindi ko maunawaan. Pagkaraan ng ilang araw, hindi sinasadya kong nakita ang isang video ng interview sa mga Filipino researcher. May nagtanong, ano ang pinakamahirap na bahagi? Sumagot ang isang batang researcher. Lahat ay bago. Wala kaming president na pwedeng tularan. Kahit na nabigo kami, wala kaming pwedeng tanungin kung bakit kami nabigo. Kaya kailangan naming suriin ang bawat pagkabigo at maghanap ng solusyon ng mag-isa. Kinilabutan ako nang marinig ko iyon. Talaga silang nagsimula mula sa wala. Walang nagturo sa kanila. Nabigo, naghanap ng sanhi, sinubukan ulit, nabigo ulit, at inulit ang prosesong iyon ng libu-libong beses. Sa loob ng 12 taon, noong tag-init ng taong iyon, nagbigay ng presentasyon si Dr. Miguel Reyes sa isang international conference. Umupo ako sa likuran ng audience at nakinig sa kanyang presentasyon. Hindi siya nagbigay ng maraming salita. Kalmado lang siyang nagpakita ng datos, plasma temperature graph, magnetic stability values, at vacuum measurement figures ang bumaha sa screen. Nang matapos ang presentasyon, nagsimula ang question time. Nagtaas ng kamay ang isang siyentipiko ng Amerika. Nagtanong siya, paano kayo nagtagumpay sa loob ng maikling panahon? Ano ang sekreto? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at sumagot, walang sekreto. Hindi lang kami sumuko. Walang salita akong natigilan sa sagot na iyon. Hindi sumuko, iyon lang. Ngunit sa mga salitang iyon,
Nakapaloob ang bigat ng 12 taon, libu-libong pagkabigo, libu-libong oras ng pagpupuyat, at bilyon-bilyong halaga ng mga nasayang na materyal. Tanging ang taong nakayanan ang lahat ng iyon ang makakapagsabi ng mga salitang iyon. Nang matapos ang conference, lumapit ako kay Dr. Reyes. Nakipagkamay ako sa kanya at binati ko siya. Tahimik siyang nakipagkamay sa akin. Nagtanong ako, kailan ang pinakamahirap na sandali? Nag-atubili sandali si Dr. Reyes at sumagot, araw-araw mahirap. Ngunit ang pinakamabigat ay noong walang naniniwala sa amin. Nalungkot ako nang marinig ko iyon. Walang naniniwala sa kanila. Tama, hindi ako naniwala. Ni si Hizon, ni si De La Cruz. Wala sa amin ang naniwala sa Pilipinas. Nagpasiya kaming mabibigo ang Pilipinas at tinawanan namin ang kanilang hamon, ngunit nagtagumpay sila. Bumalik ako sa hotel at nag-isip ng mag-isa. Ano ang mali? Mali ba ang aking paghuhusga? Sinuri ko ito sa pamamagitan ng datos. Wala ang Pilipinas sa karanasan, walang teknolohiya at kulang sa infrastruktura. Lahat ng datos ay nagpapahiwatig ng pagkabigo, ngunit ang resulta ay tagumpay. Pagkaraan ng ilang araw, nakasabay ko sa hapunan ang isang dating kasamahan, isang siyentipiko ng Germany. Binanggit ko ang Pilipinas sa kanya. Nagtanong ako, ano ang iniisip mo? Habang iniikot niya ang wine glass, sinabi niya, may isang bagay tayong nakalimutan, ang desperation. Desperation? Tumanggi ako. Hindi makakatalo ang desperation sa pisikal na batas. Umiling siya. Siyempre, hindi sapat ang desperation. Ngunit kung may desperation, kapag nagtatrabaho ang iba ng 8 oras sa isang araw, sila ay magtatrabaho ng 16 na oras. Kapag sumusubok ang iba ng 10 beses, susubukan nila ng 100 beses. Iyon ang nagdudulot ng pagkakaiba. Wala akong nagawa kundi tumango sa mga salitang iyon. Wala nang ibang pagpipilian ang mga siyentipiko ng Pilipinas. Kung mabigo sila, tapos na. Isang bansa na walang kahit isang enerhiya resource. Isang bansa na magiging tagasunod magpakailanman kung walang teknolohiya. Para sa kanila, ang mangyan ay isang issue ng survival, kaya hindi sila sumuko. Noong taglagas ng 2008, dumalo ako sa isang energy policy meeting sa Brussels. Ang mangyan ng Pilipinas ang naging paksa. Paano ito tutugunan? Sinabi ng isang kinatawan ng United Kingdom, hindi natin maaaring balewalain ang Pilipinas. Mayroon silang teknolohiya. Sinabi ni Hizon na may masamang ekspresyon, masyadong maaga. Ibang usapan ang paggawa ng plasma at ang pagpapanatili nito ng matatag. Ngunit ang kanyang boses ay walang dating kumpiyansa. Ganoon din ako. Ginawa na ng Pilipinas ang imposible. Pagkaraan ng pulong, nakasalubong ko si De La Cruz sa pasilyo. Tahimik siyang nagsabi, kinokonsidera ng gobyerno ng Europe ang technical cooperation sa Pilipinas. Nagulat ako at nagtanong, cooperation? Tinawanan ninyo ang Pilipinas ilang taon na ang nakalipas. Ngumiti siya ng mapang-uyam. Nagbago ang mundo. Ang Pilipinas ay nasa parehong battleground na namin ngayon. Bigla akong nakaramdam ng pag-unawa. Ang ginawa ng Pilipinas ay hindi lamang isang aparato. Lumikha sila ng isang bagong posibilidad. Ang posibilidad na ang isang bansa na walang resources ay maaaring baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang posibilidad na maaari kang gumawa ng sarili mong landas kahit na walang naniniwala sa iyo. Kinaumagahan, bumalik ako sa opisina. Nag-uusap ang aking mga kasamahan tungkol sa Pilipinas. May ilang nagdududa pa rin, ngunit karamihan ay tanggap na. Nagtagumpay ang Pilipinas. Mali tayo. Nakatanggap ako ng email mula kay Hizon. Maikli ang nilalaman. Kailangan nating re-evaluate ang Pilipinas. Sumagot ako. Sumasang-ayon ako. Wala na akong dapat sabihin. Nagbigay na ng patunay ang Pilipinas. Kinuha ko ang orihinal na pahayag ng Pilipinas 12 taon na ang nakalipas mula sa drawer. Isang lumang papel na gusot. Noon, tinawanan ko ito. Nagpasiya akong imposible, ngunit ginawa ng Pilipinas ang imposibleng katotohanan. Ang paraan ng hindi paggawa ng lalagyan, kundi ang hindi pagpapadampi sa lalagyan. Ang paraan ng pagpapatunay sa sarili kahit na walang naniniwala sa iyo. Ibinalik ko ang pahayag sa drawer at naunawaan ko ang isang bagay. Nagsisimula pa lang ang Pilipinas. Ang paggawa ng plasma ay simula pa lamang. Wala na akong kumpiyansa na hulaan kung ano ang susunod na ipapakita nila.
Isang bagay lang ang sigurado, hindi na namin maaaring balewalain ang Pilipinas. Nakasama na namin sila. Ngunit ang pagkilala sa Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Alam kong gumawa sila ng plasma, ngunit iyon lang ba iyon? May pagdududa pa rin ako. Hindi ba ito aksidente lang? Maari ba itong tawaging tunay na teknolohiya dahil nagtagumpay sila minsan? Noong tag-init ng 2008, nagsimula akong tumanggap ng regular na report tungkol sa Mangyan, ang mga experimental record ng Pilipinas. May update bawat linggo, minsan araw-araw. Maingat kong tiningnan ang mga numero. Plasma duration, ito ang core. Sa simula ito ay 0.5 segundo. Biglang lumabas at nawala ang plasma. Tumango ako. Maaari pa ring aksidente iyan, naisip ko. Sa susunod na linggo, naging 1 segundo. Pagkatapos, tong segundo, inilapag ko ang report at nag-isip. Unti-unting lumalaki, ngunit wala pa ring kwenta yan. Upang maging fusion power plant, kailangan itong mapanatili ng hindi bababa sa ilang minuto, mas mabuti kung ilang oras. Walang magagawa sa loob ng 2 segundo, hindi ka man lang makakapagsindi ng bombilya. Nagdududa pa rin ako, ngunit hindi tumigil ang Pilipinas. 3 segundo, 5 segundo, 8 segundo. Patuloy na tumaas ang numero. Bawat linggo, kinakabahan ako sa tuwing makakatanggap ako ng report. Gaano na kaya ito kalaki ngayon? Inasahan kong titigil ito, ngunit patuloy itong tumaas. Nang umabot ito sa 10 segundo, nagulat ako. Tinawagan ko si Hizon. Ang Pilipinas, lumampas sa 10 segundo. Normal ba iyan? Tanong ko. Tumahimik si Hizon at sinabing, hindi normal, masyadong mabilis. Ang kanyang boses ay may halong galit. Inabot ng Amerika ng ilang taon upang lumampas sa 10 segundo, ngunit nagawa ito ng Pilipinas sa loob ng ilang buwan. Noong tagsibol ng 2009, lumampas ang Pilipinas sa 20 segundo. Natigilan ako sandali nang matanggap ko ang report, 20 segundo. Hindi na ito aksidente. Nagpapalaki sila ng record ng sistematikong paraan. Alam ng Pilipinas kung paano kontrolin ang plasma. Nagpadala ako ng email kay De La Cruz. Nagtanong ako kung ano ang pananaw ng Europe. Agad siyang sumagot. Nagulat din kami. Ang control technology ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. Buntong hininga ako habang nakatitig sa monitor. Maging ang Europe ay kinikilala ito. Noong tag-init ng taong iyon, lumampas ang numero sa 30 segundo, wala na akong pakialam sa lingguhang report. Gaano pa kaya ito kalaki? Nag-aalala ako. Hindi, sa totoo lang, natatakot ako. Hindi ko alam kung saan pa makakarating ang Pilipinas. Sa tanghalian kasama ang aking mga kasamahan, lumabas ang usapan tungkol sa Pilipinas. Nagtanong ang isang siyentipiko ng Germany, sa tingin mo, malalampasan ba ng Pilipinas ang 1 minuto? Nag-isip ako sandali. Ilang buwan na ang nakalipas, sinabi kong imposible. Ngunit ngayon, wala akong kumpiyansa. Hindi ko alam. Baka malampasan nila. Noong taglagas ng 2009, dumating ang kritikal na sandali. Pagdating ko sa opisina sa umaga, may dumating na emergency report sa email tungkol sa Mangyan ng Pilipinas. Kinabahan ako. Ano ang nangyari? Binuksan ko ang attachment. Plasma duration 48 seconds achieved. Natulala ako sa screen. 48 segundo? Sinuri ko ulit kung nagkamali ako sa pagtingin. Tama, 48 segundo. Napanatili ng Pilipinas ang plasma sa loob ng 48 segundo. Sumandal ako sa upuan. Ibang antas na ito. Dahil simple lang, ang 10 segundo ay eksperimento. Ang 10 segundo ay simula ng teknolohiya. Ngunit ang 48 segundo ay iba. Ito ay prototype ng power plant. Malapit na sa antas na makakagawa ng kuryente. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Hizon. Natanggap mo ba? Tanong ko. Natanggap ko, sagot niya. Tumahimik kami sandali. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Si Hizon ang unang nagsalita. Hindi ito aksidente. Ito ay sistema. Sistema, tama. Hindi ito aksidenteng nangyari ng minsan. Nagtayo ang Pilipinas ng isang sistema upang matatag na kontrolin ang plasma. Nagsimula sila sa 0.5 segundo at sistematikong pinaganda ito hanggang 48 segundo. Hindi ito maipaliwanag ng aksidente. Binasa ko ang report ng detalyado. Mayroong analysis kung paano naabot ng Pilipinas ang 48 segundo. Ito ay magnetic field control.
Ang 100 milyong degrees na plasma ay tatama sa dingding kung mag-iiba ito ng kaunti. Kinulong ng Pilipinas ang plasma ng matatag sa pamamagitan ng pag-aayos ng magnetic field sa real time. Wala akong nagawa kundi mamangha sa datos. Ang magnetic field fluctuation range ay nasa loob ng 0.0001%, halos perpekto at stable. Hindi ko inakala na ang control system na binuo ng Pilipinas ng mag-isa ay magiging matagumpay. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ng presentasyon ang Philippine Research Team sa International Conference. Nagmadali akong kumuha ng upuan. Sa pagkakataong ito, umupo ako sa harap, hindi sa likuran. Ayaw kong may makaligtaan. Umakyat si Dr. Miguel Reyes sa platform. Ipinaliwanag niya ang record na 48 segundo. Kalmado ang kanyang tono. Parang nagre-report lang ng normal na bagay, ngunit iba ang audience. Lahat sila ay nakikinig ng maingat. Ang 48 segundo ay hindi lang isang numero. Ito ay patunay na maaaring maging katotohanan ang fusion power plant. Sa kalagitnaan ng presentasyon, nagbigay si Dr. Reyes ng isang kawili-wiling pahayag. Tungkol ito sa kung bakit ligtas ang fusion. Nakinig ako ng maingat. Maraming tao ang nalilito sa fusion at fission. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes na ang fusion ay agad na humihinto kapag pinatay ang power dahil ang plasma ay pinananatili ng magnetic field. Kapag nawala ang magnetic field, nawawala rin ang plasma. Isang istruktura na walang posibilidad ng pagsabog. Tumango ako. Tama, mahirap itigil ang fission kapag nagsimula na, ngunit ang fusion ay kabaligtaran. Sa halip, mahirap itong panatilihin. Ito ang kaligtasan ng fusion. Idinagdag ni Dr. Reyes, walang radioactive waste, walang basura na kailangang imbak ng libu-libong taon tulad ng nuclear power plant. Ito ang bentahe ng fusion. Nakita ko ang mga tao sa audience na tumango. Nang matapos ang presentasyon, dumating ang question time. Nagtaas ng kamay ang isang siyentipiko ng Germany. Nagtanong siya, mayroon ba kayong plano na panatilihin ito ng mas matagal kaysa sa 48 segundo? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at sumagot, siyempre, ang layunin namin ay minute at hour level. Kinilabutan ako nang marinig ko iyon. Minute at hour level. Iyon ang tunay na power plant. Ang antas na makakagawa ng kuryente at maibibigay sa mga bahay. Iniisip na iyon ng Pilipinas. Nang matapos ang pulong, nakasalubong ko ang aking mga kasamahan sa pasilyo. Lahat sila ay tungkol sa Pilipinas. Sinabi ng isang siyentipiko ng United Kingdom, tapatan na natin, ang Pilipinas ay nangunguna sa atin. Lahat sila ay tumango, walang tumanggi, at naunawaan ko ang isang bagay. Nagbago na ang laro. Hindi na humihingi ng permiso ang Pilipinas. Sa halip, kami na ang maaaring matuto sa Pilipinas. Ang 48 segundo ang naging turning point. Ang pagbabagong iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaakala. Noong simula ng 2010, dumalo ako sa isang AAR working meeting sa Cadarache, France. Isang regular na pulong upang suriin ang progreso ng konstruksiyon at kumpirmahin ang schedule ng component production ng bawat bansa. Tulad ng dati, inihanda ko ang mga dokumento at pumasok sa conference room. Nagsimula ang pulong. Ang schedule ng vacuum vessel production ang naging agenda. Nagulat ang kinatawan ng Russia. Naantala ng 6 na buwan kaysa sa inaasahan. Idinagdag niya na kailangan ng design change. Nag-note ako. Naantala ulit. Ilang beses na ba? Nagtanong si Hizon, bakit naantala? Ano ang technical issue? Ipinaliwanag ng kinatawan ng Russia na may mga crack na natagpuan sa weld area. Mahina ang material strength kaysa sa inaasahan. Tumahimik ang conference room. Ang vacuum vessel ang core ng AARO. Kung may problema ito, guguho ang buong proyekto. Sa sandaling iyon, si De La Cruz, ang kinatawan ng France, ay nag-ingat sa pagsasalita. Ano ang ginawa nila sa Mangyan? Iniwan ko ang panulat. Ano? Mangyan? Kakaiba ang kapaligiran sa conference room. Tumigil sandali ang kinatawan ng Russia at sumagot. Suriin ko. Tiningnan ko si De La Cruz. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagbibiro. Talaga siyang nagtatanong tungkol sa pamamaraan ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Ang taong nang alipusta sa Pilipinas, ilang taon na ang nakalipas, ay ngayon ay nagtatanong tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Nagpatuloy ang pulong. Ang susunod na agenda ay ang superconducting magnet. Nagulat ang kinatawan ng Europe. May problema sa cooling system. Hindi matatag ang temperature maintenance.
Ang target ay 269 degrees Celsius, ngunit madalas tumaas ang temperatura. Kahit kaunting pagtaas ay masisira ang superconducting state. Umiling si Hizon. Seryosong problema ito. Kailangan nating maghanap ng solusyon. Ang tensyon ay kumalat sa conference room. Sa sandaling iyon, sinabi ni De La Cruz, "Bakit hindi natin tingnan ang cooling system ng mangyan?" Tiningnan ko siyang muli. Ulit? Nagulat din si Hizon. Ngunit walang tumanggi. Tumango ang kinatawan ng Europe. Magandang suggestion. Hihingi kami ng technical data sa panig ng Pilipinas. Iniwan ko ang kamay ko na nagno-note. May kakaiba. Iba ang kapaligiran kaysa sa ilang taon na ang nakalipas. Dati, kapag nabanggit ang Pilipinas, may tumatawa ng mapang-uyam. Ngunit ngayon, walang gumawa niyon. Sa halip, tinatanggap nila ito. Oras na ng tanghalian. Tinawag ko si De La Cruz ng pribado. Tahimik akong nagtanong sa kanya sa sulok ng pasilyo. "Bakit mo laging binabanggit ang Pilipinas?" Kalmado siyang sumagot, "Dahil nalutas na nila. Nalutas na nila ang problemang pinag-iisipan namin." Wala akong masabi. Tama siya. Naabot ng Pilipinas ang 48 segundo. Iyon ay isang antas na hindi pa namin naabot. Kalokohan na hindi matuto dahil sa pride. Tumango ako. Natapos ang pulong. Naiwan akong nag-iisa sa conference room at nag-isip. Kailan nagsimula? Kailan nagsimula ang Pilipinas na maging batayan namin? Pagkatapos siguro ng 48 segundo, binago ng numerong iyon ang lahat. Hindi na ang Pilipinas ang humihingi ng permiso namin. Sa halip, kami na ang kailangang matuto sa kanila. Kinaumagahan, sinuri ko ang email sa opisina. Sunod-sunod ang mga email mula sa mga kinatawan ng aaraw. Lahat ay pareho ang nilalaman. Maaari ba kaming makakuha ng teknolohiya ng mangyan ng Pilipinas? Maaari ba naming talakayin ang cooperation plan sa panig ng Pilipinas? Nagulat ako habang binabasa ko isa-isa. Nagpakita ng interes sa teknolohiya ng Pilipinas ang Russia, Amerika, France at Europe. Hindi ito maisip ilang taon na ang nakalipas, ngunit ito ang katotohanan ngayon. Ang Pilipinas ang naging batayan namin. Pagkaraan ng ilang araw, dumalo ako sa isa pang aaraw meeting. Isang General Technical Review meeting. Isang lugar upang mag-ulat ng progreso ng bawat nuclear sector. Habang inaayos ko ang minutes ng pulong, nakita ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Halos lahat ng agenda ay binanggit ang Pilipinas, pagtukoy sa pamamaraan ng mangyan, paghiling ng teknolohiya mula sa panig ng Pilipinas, kailangan ng konsultasyon sa Philippine Research Personnel. Ang minutes ng pulong ay napuno ng pangalan ng Pilipinas. Inilapag ko ang panulat at tinitigan ang pahina sandali. Ito ba talaga ang katotohanan? Ilang taon na ang nakalipas, lumabas lang ang Pilipinas. Sa dulo ng minutes tinanggihan ang aplikasyon sa pagsali. Pang-aalipusta sa teknolohiya. Ngayon, nasa bawat pahina ang Pilipinas at hindi bilang isang bansa na nagdudulot ng problema, kundi bilang isang bansa na may solusyon. Isinara ko ang mga dokumento at tiningnan ang labas ng bintana. Maaliwalas ang kalangitan sa Cadarache. Nakita ko ang construction site ng aaraw sa malayo. Gumagalaw ang isang malaking crane. Naisip ko sandali. Ilan kaya ang bahagi na ginawa ng Pilipinas na papasok diyan? At naunawaan ko ang isa pang bagay. Kailangan namin ng Pilipinas. Dati, kailangan ng Pilipinas kami. Gusto nilang matuto ng teknolohiya at makasali. Ngunit tinanggihan namin sila. Ngunit ngayon, baligtad na. Kailangan namin ng Pilipinas. Bumalik ako sa opisina at gumawa ng email sa Philippine Department of Science and Technology. Simple lang ang nilalaman, humingi ng diskusyon tungkol sa aaraw technical cooperation. Bago ko ipadala ang email, tumigil ako sandali. Okay ba ito? Ngunit agad kong kinlik ang mouse. Pindutin ang send button. Hindi oras para sa pride. Nagbigay na ng patunay ang Pilipinas. Kung may matututunan kami mula sa kanila, kailangan naming matuto. Iyon ang saloobin ng isang siyentipiko. Pagkatapos kong magpadala ng email, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam, gumaan ang loob at nalungkot. Noong tinanggihan namin ang application ng Pilipinas ilang taon na ang nakalipas, hindi ko inakala na aabot kami sa puntong ito. Kung nagkaroon sana kami ng mas bukas na isip tungkol sa Pilipinas noon, kung nagsimula kami ng magkasama, baka mas malayo na ang narating namin ngayon. Ngunit hindi mababago ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang Pilipinas ang naging batayan namin.
Nagbago ang direksyon ng tanong. Kailangan na naming tanungin ang Pilipinas, paano ninyo ito ginawa? Dumating ang sagot mula sa Pilipinas pagkaraan ng isang linggo. Tulad ng dati, pumasok ako sa opisina at binuksan ang email. Mula sa Philippine Department of Science and Technology. Kinabahan ako, kinlik ko ito. Sumasang-ayon kami sa diskusyon ng technical cooperation. Ngunit mayroon kaming precondition, principal member status ng AARA. Natulala ako sa screen. Kondisyon. Nagbigay ng kondisyon ang Pilipinas sa amin. Ilang taon na ang nakalipas, gusto lang ng Pilipinas ang observer status. Ngunit ngayon, naglagay sila ng linya na kailangan nilang maging principal member. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Hizon. Natanggap mo ba ang sagot mula sa Pilipinas? Tanong ko. Natanggap ko. Sagot niya ng mabigat. Mukhang may kondisyon. Sabi ko, principal member. Narinig ko ang isang mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Tumahimik si Hizon sandali at sumagot. Mag-lunch tayo. Tawagin din natin si De La Cruz. Tumango ako at ibinaba ang telepono. Hindi ito simpleng problema. Ito ay problema ng pride. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant. Si De La Cruz ang unang nagsalita. Tapatan na natin. May pagpipilian pa ba tayo? Tinutok ni Hizon ang stick gamit ang tinidor. Wala. Tiningnan ko silang dalawa. Ang konstruksyon ng AARAW ay tumigil. Nagpatuloy si Hizon. Hindi dumarating ang mga bahagi. Ang Russia ay 3 taon na ang antala. Ang aming bahagi, ang Amerika, ay 3 taon na ang antala kaysa sa iskidyul. Sa ganitong bilis, hindi matatayo ang AARAW sa loob ng 20 taon. Tumango si De La Cruz. Ganoon din sa Europe. Mas mahirap ang vacuum vessel production kaysa sa inaakala. Nagtanong ako, kaya kailangan natin ang Pilipinas. Tiningnan ako ni Hizon ng diretsyo. Hindi lang kailangan, desperado kaming kailangan sila. Hindi namin maitatayo ang aaraw nang wala ang Pilipinas. Seryoso ang kanyang mga mata. Hindi siya nagbibiro. Inilapag ni De La Cruz ang napkin at sinabi, tanggapin natin ang katotohanan. Nagkumpleto ang Pilipinas ng mangyan. Sa loob ng 12 taon. Kami, higit sa 10 taon na ang nakalipas, wala kaming nagawang disenteng bahagi. Sino ang may kakayahan? Wala akong masabi. Uminom ng wine si Hizon. Mali kami sa simula, tahimik niyang sinabi. Nang tanggihan namin ang Pilipinas, minamaliit namin ang kanilang manufacturing capability. Magaling kami sa disenyo, ngunit ang aktwal na paggawa ay ibang usapan. Sumang-ayon si De La Cruz. Ang Pilipinas ay may dekada ng karanasan sa mass precision manufacturing sa shipbuilding at electronics assembly. Nakaligtaan namin iyon. Inilapag ko ang kutsara. Kaya tatanggapin natin sila bilang principal member? Tumango si Hizon. Walang pagpipilian. Sumang-ayon din si De La Cruz. Ibabalik din ng Europe ang yes vote. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang tanawin ng Paris. Ilang taon na ang nakalipas. Dito namin tinanggihan ang pagsali ng Pilipinas. Ngunit ngayon, sa parehong lungsod, nakikiusap kami sa Pilipinas. Ngumiti ako ng mapang-uyam. May isang tanong ako, sabi ko. Tinatanggap ba natin ang Pilipinas bilang kasosyo o sinasagip ba tayo ng Pilipinas? Nag-isip sandali si Hizon at sumagot. Ang huli, tigilan na natin ang pagsisinungaling. Kami ang nakiusap. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Kami ang nakiusap. Hindi ito maisip ilang taon na ang nakalipas, ngunit ito ang katotohanan. Natapos namin ang pagkain at bumalik kami sa aming mga opisina. Ang conclusion ay nakuha na. Pagkaraan ng 2 linggo, nagdaos ng emergency board meeting ang AARWW. Isang agenda lang, ang pagsali ng Pilipinas bilang principal member. Pumasok ako sa conference room na may kakaibang pakiramdam. Ilang taon na ang nakalipas, tinanggihan namin ang Pilipinas sa kwartong ito. Parehong kwarto, parehong mesa. Ngunit ibang-iba ang kapaligiran. Sinabi ng chairman, bago magsimula ang botohan, hihingi ako ng opinyon. Nagtaas ng kamay si Hizon. Ang technical capability ng Pilipinas ay napatunayan. Ang mangyan ang patunay. Kailangan namin ang Pilipinas para makumpleto ang aaraw. Walang pag-aalinlangan ang kanyang boses. Nagpatuloy si De La Cruz. Sumasang-ayon din ang Europe. Ang Pilipinas ay kasosyo na namin ngayon. Tumango din ang kinatawan ng Russia. Sumasang-ayon ako. Nagpahayag din ng pagsang-ayon ang mga kinatawan ng Germany, isa-isa. Tiningnan ko ang eksena at nakaramdam ng paghanga.
Nagpatuloy ang botohan. Unanimous. Ipinahayag ng chairman. Inaprubahan ang pagsali ng Pilipinas bilang principal member ng AARO. Isinulat ko sa minutes ng pulong. Petsa, isang araw kung kailan nagbago ang kasaysayan. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Tama. Hindi kami ang nagbigay ng pagkakataon. Ang Pilipinas ang nagbigay ng pagkakataon sa amin. Ang pagkakataon na makumpleto ang AARO. Lumipas ang ilang buwan, nagtungo ako sa AARO construction site sa Cadarache, France. Tumawag si Hizon. Dadating ang mga bahagi ng Pilipinas ngayon. Pumarito ka. Agad akong nagmaneho. Pagdating ko sa site, daan-daang tao ang nagtipon. Mga engineer, site manager, kinatawan ng bawat bansa. Lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon. Sa malayo, dahan-dahang pumasok ang isang malaking truck. Galing sa Pilipinas, tumigil ang truck. Binuksan ang likurang container. Lumabas ang isang higanteng superconducting magnet. Tumitimbang ng 150 tonelada, may taas na 4 na metro. Napahinga ako ng malalim. Tumahimik ang site. Nagsimulang gumalaw ang crane. Dahan-dahang itinaas ang magnet. Kumikinang na metal surface sa sikat ng araw. Perpektong kurba. Namangha ako. Sining. Bulong ng isang German engineer na nakatayo sa tabi ko. Inilipat ang magnet sa itinalagang posisyon. Nagmadali ang inspection team. Kinuha nila ang precision measuring devices. Kinabahan ako. Kung hindi tugma sa sukat, kailangan itong gawin ulit. Bilyon-bilyong halaga ang masayang. Lumipas ang isang oras. Lumabas ang team leader ng inspection. Maliwanag ang kanyang ekspresyon. Pass. Ang error ay nasa loob ng 0.01 mm. Perpekto. Nakahinga ako ng malalim. Lumapit si Hizon sa tabi ko. Talaga? Tumango ako. Kahanga-hanga. Sabi ni Hizon, ito ang una. Dose-dosenang iba pa ang darating. Lahat ay gawa sa Pilipinas. Lumapit ang site manager. Juan, sa totoo lang, ang bahagi ng Pilipinas ang pinakamahusay. Ang sa ibang bansa kailangan pa ng adjustment kapag dumating. Ngunit ang sa Pilipinas pwede nang install agad. Nagulat ako. Ganoon na ba iyan? Tumango siya. Hindi lang iyan. Wala silang depekto. Tinitigan ko ang magnet na ini-install. Gawa ng Pilipinas. Ang bansang nagsimula sa isang lumang tokamak 12 taon na ang nakalipas ay gumagawa na ngayon ng puso ng AARWA. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay isang manufacturing powerhouse. Gumagawa sila ng daan-daang toneladang barko nang may presisyon sa mga shipyard. Sa electronics factory, nagtatrim sila ng chip sa micrometer scale. Hindi pwedeng hindi makagawa ng bahagi ang ganitong bansa. Kami ang mga hangal. Tumango ako. Tama. Tiningnan namin ang Pilipinas bilang science follower. Ngunit sa manufacturing technology, ang Pilipinas ay world-class na. Hindi lang namin napansin. Nagsimulang lumubog ang araw. Halos tapos na ang pag-install ng magnet. Naglakad ako sa site at nag-isip. Ilang taon na ang nakalipas. Noong tinanggihan ng Pilipinas ang observer proposal, inakala kong baliw sila. Ngunit ngayon, naisip ko na tama ang Pilipinas. Kung pumasok ang Pilipinas bilang observer, manonood lang sila at matututo. Ngunit hindi nila magagawa ito ng mag-isa. Walang mangyan, walang 48 segundo, at walang mga perpektong bahagi na ito. Ang Pilipinas ay nagdesisyon na kumuha ng mas malaking bagay. Sa sandaling tinanggihan sila, gumabi na. Nang umalis ako sa site, lumingon ako ulit. Ang magnet na gawa sa Pilipinas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ikukulong nito ang araw sa hinaharap. Sumakay ako sa kotse at nag-isip. Ang kasaysayan ay talagang ironic. Ang bansang isinara namin ng pinto ang siyang nagligtas sa amin. Unang beses kong bumisita sa Maynila, para ito sa AARO Technical Cooperation Meeting. Sa kotse mula sa airport patungo sa lungsod, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa inaakala ko. Matataas na gusali, malalawak na daanan, at mabilis na gumagalaw na mga tao. Bigla kong naunawaan. Ang bansang ito ang gumawa ng mangyan. Ang pulong ay ginanap sa Los Baños, sa National Fusion Research Institute. Nakita ko ang mangyan ng personal. Sa loob ng isang malaking cylindrical na gusali, nandoon ang mangyan. Isang pilak na tokamak device. Tumayo ako sa harap nito at tumahimik sandali. Ito ba ang makina na gumawa ng 48 segundo? Ito ba ang aparato na nagbago ng lahat? Sinamahan ako ni Dr. Reyes,
Ipinaliwanag niya ang istruktura ng mangyan. Paano naka-install ang superconducting magnet? Paano dinisenyo ang vacuum vessel? Paano gumagana ang plasma heating system? Nagtanong ako, bakit ninyo ginawa yan? Bakit kayo nagpumilit na mag-develop ng mag-isa na gumugol ng 12 taon at napakalaking halaga? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at tahimik na sumagot, ang Pilipinas ay gumugugol ng higit sa 1 trilyong piso bawat taon sa pagbili ng petrolyo at gas. Kung patuloy na lalabas ang pera na ito, maghihirap lang kami kahit gaano pa kami magtrabaho. Nagpatuloy siya, kapag nakumpleto ang fusion, ang 1 trilyong piso na iyon ay mananatili sa loob ng bansa. Sa pera na iyon, mapapalakas namin ang social welfare, makakalikha ng trabaho, at makakapag-invest sa mga future industry. Giit niya, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng kuryente. Ito ay tungkol sa pagbabago ng hinaharap ng bansa. May bumangon sa aking dibdib nang marinig ko iyon. Natapos ang tanghalian at dinala ako ni Dr. Reyes sa conference room. May isang malaking mapa ng mundo sa dingding. Itinuro niya ang mapa at ipinaliwanag. Kapag na-commercialize ang fusion, ang Pilipinas ang magiging bansa na mag-export ng power plant. Ang bansang dating nag-import ng petrolyo ay magiging bansa na mag-export ng energy technology. Itinuro niya ang dagat. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng dagat. Ang deuterium sa tubig dagat ang fuel ng fusion. Ang 1 gramo ay makakagawa ng kuryente na katumbas ng 8 tonelada ng petrolyo. Ito ay halos walang limitasyong energy source. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit nagpumilit ang Pilipinas ng ganoon. Nagsimula ang pulong, isang lugar upang ayusin ang schedule ng AARW component production. Nagulat ako sa schedule na ipinakita ng panig ng Pilipinas. Mas mabilis ito kaysa sa ibang bansa. Nagtanong ako, posible ba ang schedule na ito? Tumango si Dr. Reyes. Posible. Napatunayan na namin sa mangyan, sagot niya. Sa kalagitnaan ng pulong, nagtanong ang isang French engineer, ano ang sekreto ng manufacturing ng Pilipinas? Paano kayo nakakagawa ng may ganoong presisyon at bilis? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at sumagot, walang sekreto. Patuloy lang kaming nagsubok ng walang takot sa pagkabigo. Kinaumagahan, binisita ko ulit ang institute. Sinabi ko kay Dr. Reyes na may isang huling tanong akong gustong itanong. Ngumiti siya at sinabing umupo ako. Maingat akong nagtanong, noong tinanggihan ninyo ang observer proposal sa simula, hindi ba kayo nagsisi? Sana mas madali kung tinanggap ninyo iyon. Bakit kayo nagpumilit? Nag-isip sandali si Dr. Reyes at sumagot, kung pumasok kami bilang observer, mananatili kaming second-class citizen magpakailanman. Matututo lang kami ng teknolohiya, ngunit hindi namin magagawa ito ng mag-isa. Ipinaliwanag niya, ang Pilipinas ay hindi gustong maging bansa na natututo, kundi ang bansa na gumagawa kasama. Tumango ako sa kanyang mga salita. Naunawaan ko, hindi lang kailangan ng Pilipinas ang fusion technology. Gusto nilang patunayan na maaari silang lumikha ng sarili nilang hinaharap. Gusto nilang ipakita na kaya nilang gawin nang walang pag-asa sa teknolohiya ng ibang bansa. Ang Pilipinas ay hindi na bansa na natututo ng teknolohiya, kundi ang bansa na gumagawa ng technical standard. Sa huling bahagi, idinagdag ko ang aking personal na obserbasyon. Ang totoong simula ng artipisyal na araw na ginagawa ng mga superpower ay nasa Pilipinas na pala. Pagdating ko sa Brussels, pumasok ako sa opisina. Nagtanong ang aking mga kasamahan, kumusta ang Pilipinas? Nag-isip ako sandali at sumagot, kahanga-hanga. Mas nangunguna sila kaysa sa inaakala namin. Tumango sila. Alam na nila. Pagkaraan ng ilang linggo, nagdaos ng AARAW General Meeting. Nagtipon ang mga kinatawan ng bawat bansa. Ang isa sa mga agenda ay ang paghiling ng karagdagang component production sa Pilipinas. Isang proposal na iasa sa Pilipinas ang mas maraming bahagi kaysa sa orihinal na plano. Ang resulta ng botohan ay unanimous. Walang tumanggi. Nang matapos ang pulong, naglakad ako sa pasilyo kasama si Hizon. Tahimik siyang nagsabi, kung makakabalik ako 10 taon na ang nakalipas, tatanggapin ko ang Pilipinas bilang principal member sa simula. Kung ginawa namin iyon, mas mabilis sana naming nakumpleto ang AR-RAW. Sumang-ayon ako. Pagkakamali namin iyon. Noong taglagas ng taong iyon, nagsimula akong maghanda para sa pagretiro. Mahigit 30 taon akong nagtrabaho sa energy policy.
Oras na para ipasa ito sa mga nakababata. Ang isa sa huling gawain ko ay ang paggawa ng AAR 10-year report. Maingat kong isinulat ang bahagi tungkol sa Pilipinas. Inirecord ko sa report, ang Pilipinas ang pinakahuli sa AAR, ngunit sila ang naging pinakamabilis na core partner. Ang kanilang manufacturing technology at quality control ay world-class at ang pagkumpleto ng aaraw ay imposible nang wala ang Pilipinas. At nagdagdag ako ng isang talata sa bahagi ng Future Outlook. Kapag nagbukas ang fusion era, ang Pilipinas ang magiging technology exporter. Ang ibang bansa ay darating upang matuto ng teknolohiya ng Pilipinas. Isang bagay na hindi maisip ilang taon na ang nakalipas, ngunit ito na ang pinaka-realistic na senaryo ngayon. Sa huling araw bago ako magretiro, inayos ko ang opisina at naghanap sa drawer. Lumabas ang isang tumpok ng lumang dokumento. Ang AARA application ng Pilipinas noong 1995. Binuksan ko ang dokumento at binasa. Naramdaman ko kung gaano kadesperado ang mga siyentipiko ng Pilipinas na sumali. Akala ko itatapon ko ang application na iyon sa basurahan, ngunit tumigil ako at inilagay ko ito sa frame at isinabit sa dingding. Nilagyan ko ng pamagat na ang pagkakataong pinalampas namin. Gusto kong maalala ng mga nakababata kung gaano kalaking pagkakamali ang pagtanggi sa application na ito. Sa araw ng pagretiro, nagtipon ang aking mga kasamahan at binati ako. Dumating din si Hizon. Nagbigay siya ng toast. Si Juan ay nagtrabaho sa frontline ng energy policy sa loob ng 30 taon. Lalo na, siya ang may foresight na mabilis na makita ang kahalagahan ng Pilipinas. Tumawa ako ng mapang-uyam. Mabilis na nakita? Kalokohan. Ako ang taong binaliwala ang Pilipinas hanggang sa huli. Kinilala ko lang sila pagkatapos makita ang 48 segundo. Ngunit hindi ko tinanggihan ang kabutihan ni Hizon. Nagpasalamat lang ako. Sa daan pa uwi, nag-isip ako, ano ang pinakamahalagang aral sa 30 taon kong career? Simple lang, huwag kailanman maliitin ang anumang bansa. Ang mahina ngayon ay maaaring maging malakas bukas. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Pagkatapos ng pagretiro, namuhay ako ng tahimik. Isang araw, napanood ko ang balita tungkol sa Pilipinas. Nag-ulat na naabot ng mangyan ang record na 300 segundo, 5 minuto. Hindi ko maipikit ang aking bibig sa harap ng TV. Sinabi ng news commentator, ang Pilipinas ang naging bansa na pinakamalapit sa commercialization ng fusion. Inaasahang mag-operate ang unang fusion power plant sa mundo sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tumango ako. Posible iyon. Ang Pilipinas ay hindi ang bansa na gumawa ng araw. Naging bansa sila na nagpapatakbo ng araw. At ang bansa na nagpapatakbo ng araw ay hindi na mahina dahil ang nagkokontrol sa enerhiya ang nagkokontrol sa hinaharap. Binuksan ng Pilipinas ang pintuan ng hinaharap na iyon. Binuksan ko ang aking laptop at isinulat ang huling email kay Dr. Miguel Reyes. Binabati ko kayo sa record na 300 segundo. Ang mundo ay susubok na makahabol sa Pilipinas ngayon. At nagdagdag ako ng personal na pasasalamat sa huling bahagi. Tinuruan ninyo kami na walang imposible, na ang lahat ay maaaring magbago sa pamamagitan ng kalooban at teknolohiya, at ang tunay na malakas ay hindi ang bansa na nang-aalipusta sa iba, kundi ang bansa na nagpapatunay sa sarili. Pagkatapos kong ipadala ang email, tahimik akong ngumiti. Ang artipisyal na araw na ginagawa ng mga superpower, ang blueprint nito ay nasa Pilipinas na pala. Hindi lang namin alam. Ang buong mundo ay manonood at matututo sa Pilipinas ngayon.